Good evening po mga kapatid at sa ating pong mga taga-subaybay ng AESL natin or Apostolic School of Leaders. Ito po ay isang special na edisyon po natin sa unang session po ng 2025. Ngayon po ay kasama po natin ang ating pong mga senior pastors dito po sa Luzon. And from my left, si Pastor Nap Sullivan, ang ating senior pastor ng Rizal Group of Churches. Pastor Alvin Alvarez, siya naman ang ating senior pastor doon sa Laguna and Cavite Churches. Pastor Arnel Espino, ating pong senior pastor sa Tanawan at assistant district superintendent din po natin dito sa Luzon. And syempre, si Pastor Rod Santiago, ang ating pong General Secretary ng ALJC Philippines. Evangelist, siya din po ang ating Associate Minister dito po sa Batasan Hills, Quezon City. Alright, so ngayong gabi, espesyal ang gabing ito para sa ating mga pag-aaral, sa ating pong Leadership 101 lessons po natin. And bago po tayo magsimula, akin pong hingin ang pagkakataon na tayo po muna ay humingi ng gabay mula sa ating Panginoon. And I will request Pastor Alvin to lead us in opening prayer. Let us all pray. Hallelujah. Thank you, Jesus, tonight for your goodness, Lord, for your mercy and your grace. Pagpalain mo itong aming pag-uusap ngayon, Panginoon, sa ASL. At kayo po, Panginoon, ang manguna sa bawat head pastors at lalo na po, Panginoon, sa amin pong District Superintendent, Reverend Alan Malunes, na magbigay po, Panginoon, ng direksyon at gabay po, Panginoon. Manguna ka po, O Diyos, sa aming pag-uusap ngayon. And may your goodness, God, may your presence be in the midst of us. And we claim, Lord, the victory in Jesus' name. Amen. 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 So muli po, at ako naman ay kilala nyo na, Pastor Alan. At ang ating pong topic ngayon ay tungkol sa attitude in leadership. So, hindi ito masyadong mag-focus sa attitude ng mga members, no? Kundi ang tamang attitude ng isang leader para sa growth at saka sa ikalago ng gawain. So, most of these pastors ay napatunayan na po ang kanilang mga ministries. And sa pag-aaral natin, napakahalaga na good evening po mga kapatid at sa ating pong mga taga-subaybay ng AESL natin or Apostolic School of Leaders. Ito po ay isang special na edisyon po natin sa unang session po ng 2025. Ngayon po ay kasama po natin ang ating pong mga senior pastors dito po sa Luzon. And from my left, si Pastor Nap Sullivan, ang ating senior pastor ng Rizal Group of Churches. Pastor Alvin Alvarez, siya naman ang ating senior pastor doon sa Laguna and Cavite Churches. Pastor Arnel Espino, ating pong senior pastor sa Tanawan at assistant district superintendent din po natin dito sa Luzon. And syempre, si Pastor Rod Santiago, ang ating pong General Secretary ng ALJC Philippines. Evangelist, siya din po ang ating Associate Minister dito po sa Batasan Hills, Quezon City. Alright, so ngayong gabi, espesyal ang gabing ito para sa ating mga pag-aaral, sa ating pong Leadership 101 lessons po natin. And bago po tayo magsimula, akin pong hingin ang pagkakataon na tayo po muna ay humingi ng gabay mula sa ating Panginoon. And I will request Pastor Alvin to lead us in opening prayer. Let us all pray. Hallelujah. Thank you, Jesus, tonight for your goodness, Lord, for your mercy and your grace. Pagpalain mo itong aming pag-uusap ngayon, Panginoon, sa ASL. At kayo po, Panginoon, ang manguna sa bawat head pastors. At lalo na po, Panginoon, sa amin pong District Superintendent, Reverend Alan Malunes, na magbigay po, Panginoon, ng direksyon at gabay po, Panginoon. Manguna ka po, O Diyos, sa aming pag-uusap ngayon. And may your goodness, God, may your presence be in the midst of us. And we claim, Lord, the victory in Jesus' name.
Amen. 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 So muli po, at ako naman ay kilala nyo na, Pastor Alan. At ang ating pong topic ngayon ay tungkol sa attitude in leadership. So, hindi ito masyadong mag-focus sa attitude ng mga members. No? Kundi ang tamang attitude ng isang leader para sa growth at saka sa ikalago ng gawain. So, most of these pastors ay napatunayan na po ang kanilang mga ministries. And sa pag-aaral natin, napakahalaga ng attitude sa ngayon. Sabi pa nga ng isang magaling na author and pastor na rin ng isang malaking church na isa sa mga pinakamahalaga na bagay na meron na isang leader ay ang tinatawag na good attitude or right attitude. Kasi pagka, sabi pa nga niya, ang right attitude, mas higit pa ito kaysa sa nakaraan mo, sa future mo. Kasi ang nakaraan, kahit mag-negative, pag tamang attitude, makakabangon. And at the same time, kahit may skills ka, kung wala ka tamang attitude, hindi ka rin magpapatuloy. At the same time, kung ikaw ay kahit nasabihin pa natin na meron kang sapat na kaalaman sa leadership, pero ang attitude ay hindi tama, ang lahat ng bagay ay walang kabuluhan. So ito ngayon ang ating titingnan sa ating pang-7 na po natin ito, na edisyon natin. This is an extra plus sa leadership. Kahit saan ka mapunta ngayon, ito si Pastor Rod ay isang employer at marami siyang employee. Isa sa mga tinitingnan mo talaga attitude. Ugali. No, di ba? Kahit sino, kahit sa atin, pagka ilagay siguro natin sa posisyon, ang unang qualification, hindi masyado doon sa kung galing, super galing ba siya. No? Ang una nating tinitingnan, may tama bang ugali? May tama ba ang kanyang attitude? So, ngayon, ang ating pong focus ay tungkol sa isang area ng attitude ng leader. And atin pong tinitingnan ang mga pwedeng mangyari at kumbaga ito'y application na rin sa atin. Paano ba natin ginawa ito? Ano ba ang ating pananaw dito? So, pinakaunang dapat nating malaman is good attitude is an extra plus in life. Sa totoo lang, ang attitude po kasi, hindi po ito inborn. Nag-agree tayo na ang attitude is developed. Amen. Nade-develop siya. And good attitude makes life better. And also it makes our leadership better because leadership has less to do with position than it does disposition. Yan. Kumbaga, mas kailangan ang attitude, hindi lang hindi dahil hindi ito position, kundi the way you act, the way you implement. And so, number one na attitude na ating pag-usapan ngayon, dahil maraming areas nga ng attitude, ay ang tinatawag na whatever it takes kind of attitude. Whatever it takes. So, ito po yung klase ng attitude na maglalagay po talaga ng growth, success, business, kahit ano, sa ating mga gawain, sa mga churches. Kasi maraming hindrances yan eh. Marami ang pipigil, maraming harang. Pero kung mayroon kang tinatawag na the spirit of whatever it takes, gagawa ka talaga ng paraan. So, ngayon, gusto kong makuha din ang opinion ng ating pong mga leaders. Paano sila nagiging matagumpay sa mga kanila ngayong ministries despite of obstacles, no? In relation to this kind of attitude. So, gaano ito importante? Dito tayo magsimula kay Pastor Nap. Pastor Nap, sa'yo, gaano ba ka-importante na meron kang whatever it takes na kind of attitude? Okay, so good evening sa lahat. Para sa akin, ang attitude ay napakahalaga. It is because na ito po ang ating pong sandata na pagdating po sa leadership. Kasi kung ang attitude po natin ay hindi maayos, hindi maganda,
So, paano tayo paniwalaan ng ating pong mga members? So, we need to set an example sa mga attitude na pinakita po natin. At kagaya kay Pastor Alan, so, siya pong leader ko at kinakailangan ko rin po na mag-submit. No? Ano man po ang kanya pong mga sinasabi tungkol po sa progress, tungkol po sa development ng church. So, kinakailangan po pong sundin. This because nasa under po ako ng leadership ni Pastor Alan. So, napakahalaga ng attitude na makita po natin sa isang leader ay magiging submissive at higit sa lahat ay magkaroon po siya ng humbleness. Anong bang narating niya sa kanyang buhay? So, ang humbleness ay yun po ang pinakamalaga sa kanya. Okay, thank you, Pastor Al. Pastor Alvin, sa yung ministry, siyempre maraming, nakaranas ka ng maraming opposition, Yes. maraming obstacles, Yes. maraming hindrances. What's in your mind na nandun nung mga time na yun at natin mo na nalampasan mo yun at nakatawid ka, ika nga, sa ganong klaseng mga challenges. Anong nandun sa isip mo nun? Just push yourself. Push yourself not because of your skill, not because of kakayahan o kaalaman na mayroon ng tao. Sabi pa nga ng Bible, not by might, nor by power, but by the Spirit of God. So, we need to trust the Lord that ano man ang mangyari, He will always be there for you. He will always give you wisdom, strength. He will give you hope for the future. So, you need just to be there to push yourself because may pangako ang Panginoon na you will always be victorious sa iyong pinupursu sa ministry as long na nagtitiwala ka sa Panginoon at as long na pinupush mo ang sarili mo. Kasi kung hindi mo i-dedicate, pupursu, kahit ano man ang plano ng Diyos, it will never happen. So you need to be courageous, you need to push yourself forward, you need to pray, you need to fast, and that is makita ko po siguro na napakahalaga sa isang leader na hindi talaga siya umaatras. And to be honest, siguro ito rin ang isang bagay na I've been there in a situation na I really wanted to give up. And Pastor Alan advises me during the time, just do what you can. Trabahuhin mo lang. It is not your responsibility to save. It is the responsibility of God. What you need to do is do what you need to do and God will just give you an increase. Ang importante is trabahuhin mo lang ang binibigay ng Panginoon. Thank you. No? And yes, ika nga sa destiny ni David, hindi niya pwede laktawan si Goliath eh. Yes. Kailangan niyang harapin si Goliath. Ano? Pastor Arnel Espino, si Pastor Arnel po ay dating manager po ito sa Lufthansa at saka sa Philippine Airlines. Ano? And ngayon siya po ay isang pastor ngayon. May mga bagay na posible, talagang parang imposible na mangyari. Parang may pinapagawa or meron kang gustong gawin na parang napaka-imposible. Sa'yo, anong naglalaro sa isip mo? Anong nilalagay mo sa isip mo na ma-accomplish pa rin kahit nasabihin na natin, napaka-imposible na? Okay, so that's related din doon sa unang tanong na whatever it takes. So siguro ma-share ko na pwede niyong i-duplicate. Ako yung type na leader na hindi ako subject kahit kanino. Ang nilagay ko lagi, kung ayaw nilang tumulong, kung wala man ang hindi available ang lahat, na kahit i-announce mo, pumunta kayo sa church, I will do. Now, because part yun siya ng leadership na kailangan i-example ko sa kanila. So, kailangan, kasi it's been kahit sa trabaho ako noon, pag, halimbawa, Biyernes Santo, so walang papasok niyan. So, maraming mga dahilan, nag-iisa lang ako niyan. Pag ang iba, pag nakikita nila, dalawa lang sila isa, hindi sila papasok doon sa office kasi may hirapan sila. Ako naman, it's time to excel pag nag-iisa ka na. So, alamin mo ang capacity mo, magtrabaho ka na if nobody's looking, dahil alam mo yung Panginoon na nakatingin dyan eh. So, hindi pala natin alam na pag ginagawa natin yung mga bagay na yan, we are also building our future
And God is looking us kung anong capacity na meron tayo. So, hindi mo alam na yung mga bagay na yan, may reward yan pala bandang uli. Kasi, ay makikita nila that you will be a good example as a leader na darating ang araw, matuduplicate nila. So, kaya kahit mahirap, kahit walang pera, ako nag-resign ako, wala akong pera, pero anything halimbawa, kahit offering niya na 500, ang 200 yan para sa simento, para mag-progress yung project. So, kahit ako lang, at matututo ka, lahat ng mga bagay na hindi mo alam dati, malalaman mo. So, dati, manager ka, pero nasa Panginoon ka na, marunong ka na maghalo ng simento. Marunong ka na mag-level. Which is, Amen. makikinabang ka, at yun ay, kahit sa congregation, sinasabi ko sana ma-duplicate nyo. Kasi, ang parable of talent, titingnan ka ng Diyos sa iyong capacity, na paano ko mag-handle bandang uli, kasi paano ka bibigyan ng magandang ministry, pag ikaw mismo hindi mo kaya, i-manage yan, na wala kang love. Kasi pag ang bagay na alam mo mahirap, ginawa mo, hindi mo alam na mayroon pala diyang reward, at doon makikita ang ganda na ibibigay sa iyo ng Diyos na masigit pa ayon sa iyong in-expect. Alright, thank you, Pastor Ranel. And Pastor Rod, si Pastor Rod po ay pastor and businessman as well. And at the same time, ay nakaikot na rin po sa napakaraming lugar. By the way, nandito po kami ngayon. No? Thank you kay Pastor Rod sa ating pong Obra di Cafe studio. At pinaunlakan niya po ang nandito po gaganapin ang ating po live show na ito na tungkol sa leadership discussion. And nakita ko, alam ko, Pastor Rod, talagang maraming imposible habang ginagawa mo ito. And siyempre, minsan may time na posible wala kang hinahawakan, di ba? Pera or what? Wala ka rin inasahang tao, no, na tutulong. Paano mo nakumbinsi ang sarili mo? Anong nilalagay mo sa isip mo na para magtuloy-tuloy ka kahit na alam natin medyo sagad na or nasa dulo na, and yet nakakatulong ka pa sa gawain, nakakaikot ka pa sa mga churches, and na tapos din itong ating ang inyong Obra di Cafe and also yung Isabela. Napaka-importante po siguro, Pastor, na maintindihan ng bawat isa na yung pinaka-platform natin, promise ng Panginoon. So, para sa akin, yan ang pinakamahalagang pinangahawakan ko, salita ng Diyos. Salita ng Diyos na pag maglilingkod ka sa Kanya, ano man yung nilalaman ng puso mo, sabi ng Bible, delight yourself into the Lord and He will give you the desires of your heart. So, yan ang pinaka-platform ng pananampalataya ko sa mga bagay na ninanais kong gawin sa Panginoon. That there is a promise from God na tutulungan ka niyang maging successful at meron siyang success na nakalaan para sa iyo. No, napaka-importante in relation to that, yung binanggit ni Pastor Alan kanina na sinabing ang attitude ng no matter what it takes. Kasi, walang success na madali. Kasi kung madali ang success, maraming successful. So bakit konti ang successful? Kasi marami sa atin tumatanggap ng excuse. Hindi pwedeng gawin yan. O sige, wag na lang. Bakit? Kasi ganito, ganyan. So, natanggap mo yung excuse, natanggap mo yung opposition sa gusto mong gawin, umatras ka na. Pinagbigyan mo ng opposition na talunin ang gusto mong gawin. But bilang isang leader, meron tayong mindset na no matter what it takes, may natanggap kang dahilan na hindi pwede, hanap ka na ibang dahilan pa paano maging pwede. The question should always be, kung hindi pwede, anong pwedeng gawin? Example, gusto mo magtayo ng negosyo. Hindi pwede kasi ganito. So, hindi ito pwede. Ito baka pwede. Hindi rin pwede. Ito baka pwede. Hindi rin pwede. Ito baka pwede. I-exhaust natin lahat ng options, lahat ng pwedeng gawin, lahat ng kailangan gawin para doon sa gusto natin gawin. Yung reasons at yung excuse, ilalagay natin sa gilid. Kasi we don't belong to those people na tumatanggap lang ng harang. We don't belong to those people na pag sinabihan na wag, okay na agad. Hindi tayo dapat ganun. May pangarap tayo, i-exhaust natin lahat ng pwede natin gawin. Kaya sabi ng quote kanina, a leader that is no matter what it takes na type. Minsan may magagalit sa'yo, minsan may ma-offend sa'yo, minsan may mag-misunderstood sa'yo kasi ipupush mo eh. Nakakala na iba, okay na, ng iba, okay na, ikaw ipupush mo kasi hindi ka tumatanggap ng excuse. Yan, ganoon lang po kasimple yun. No? So, para sa akin, napaka-importante na ganoon ang ating mindset.
Kagaya niyan, nung nagsimula tayo mag-construct dito, wala talagang pera. Pero, sinimulan, nandito na tayo ngayon. It's not because we started with enough money, and it's not because na wala tayong problema, maraming problemang nangyayari along the way, but because we believe na kahit ano man yung nangyari, may pangarap tayo, may plan tayo, Amen. may vision tayo, no matter what it takes, gagawin talaga natin. Amen. Thank you, Pastor Rod. And sa ating naririnig, na napakahalaga talaga ng tinatawag na whatever it takes kind of mindset. In fact, this is one of the most important aspect of success. Kasi wala kang plano at endeavor na walang harang. Lahat may obstacles yan. So, kung doon pa lang sa first hurdle, titigil ka na, hindi ka na makapagpatuloy. Pero, ika nga, whatever it takes, basta maka-finish ako. Dahil lang, maka-finish line ako. No? Yun po yung isa sa mga makikita po natin. One of the most important aspect of success. Dapat baguhin natin ang isip natin. No, hindi tayo bumibigay ng basta-basta lang. In fact, lagi ko ngang pinapayo, kahit sa ilan sa inyo at sa mga baguhan, na tanggalin natin yung isip natin na para makapatayo tayo ng church, dapat may magsuporta. In fact, pwede talaga, na gawin mo lang kung anong kaya mong gawin. At kahit may tutulong man sa'yo, wala, gagawin mo pa rin. Amen. And then, God will make a way. Yun ang isang mahalaga. Now, dahil mahalaga po itong whatever, ang ating pag-usapan ngayon, yung whatever it takes mindset na tinatawag. So, itong attitude na ito, hindi ito mahirap intindihin kasi masyado lang, basic naman whatever it takes. Kahit ano pa yan, parang gano'n, na klase attitude. I will pursue it, I will do it, tatapusin ko yan, parang gano'n. Pero medyo sometimes mahirap talaga ito isabuhay kasi kung sabi nga ni Pastor Rod, kung madali nga ito, edi lahat na tayo successful na, mahirap talaga siya. Kaya nga na una mong ilagay is yung baguhin mo talaga ang iyong pananaw. Now ngayon, may mga suggestions dito at ito pag-usapan natin. Paano nga ba tayo magkaroon ng tinatawag na whatever it takes kind of mindset? Anong gawin natin? Anong mga meron dito mga suggested na mga steps or pamamaraan na magkaroon tayo ng whatever it takes kind of attitude. Number 1 is disown your helplessness. Ibig sabihin, huwag mong tanggapin na wala ka nang magagawa. Kasi pag sinabi mong, hindi ko kaya yan, wala na, tapos ng usapan. Dapat huwag mong tanggapin sa sarili mo na hindi kaya. Kagaya, kasabi nga ni Pastor Arnel, sa aming experience na dalawa, hindi ka marunong magsimento, hindi ka marunong magano. Kaso nga, wala ka namang pera pang bayad, so, ikaw na lang gagawa, paano ngayon gawin mo? So, sabihin mo na lang, maghintay na lang ako magkapera. Hindi nangyayari. Ang kailangan mo, gawa nga talaga, simulan mo talaga, mag-aral ka, huwag mong tanggapin na wala na kasi ako magagawa. In fact, tinatawag po yan na yung may mga tao na nagsasabi na, wala ka nang magagawa dyan. Hindi, wala ka nang magawa sa iyong buhay o sa iyong kalagayan. And we know na sa Diyos kasi walang imposible. So, not until God will say, No. just go on. Tuloy lang. In fact, yung mga tao na lagi nagsasabi na wala akong magawa, wala na akong maisip, na gano'n. Actually, ang nangyari dyan, they are called victims, nagpapa-victim. Pa-victim na type, that's a victim's mindset. Ibig sabihin, pag sinabing victim, hindi ka nanalo Naging biktima ka ng circumstansya o ng sitwasyon kaya hindi mo siya naipagpatuloy. In fact, a victim is a person who suffers loss because of the action of others.
Yun yung pag sinabing victim. Pag sinabing victim, you suffer loss because of the action of others. So bakit ikaw nagsasuffer ng action ng iba? Diba? Na on your part actually, dapat ikaw ay ikaw yung gagawa nung para sa sarili mo para makarating ka sa tinatawag na success na hindi ka dependent sa tao. Sa ministry, sa akin talaga natutunan at lagi nga nabanggit na nga kanina na once na mayroon ka palang inaasahan lagi at doon ka maglagay ng focus mo, doon ka maghintay sa kanya, doon yun yung hintayin mo, hindi nangyayari. Kahit sa anong So yun ang aking natutunan. In fact, may maraming mga tao na hindi gusto nila magpatayo ng simbahan. Okay, magpatayo sila simbahan, ang budget sobrang laki. Pero hindi sila nagsisimula, kailangan daw kumpleto yung budget. And nung dumating ang budget, kulang. Nung kulang, na-frustrate pa siya, sabi niya, paano ba naman pastor, sabi niya, 350,000 lang binigay sa'yo, paano matapos yung building? Wow, sabi ko, sa amin nga, 60,000 lang. 100,000 nga lang yung mga building. Yun ay, kumbaga, ang punto kasi na ang tulong darating yan kung may makitang mihura kung tawagin, nakikita na progress. Yung progress sa gawain mo kasi, darating lang yan. So, ang gawin lang talaga is just do what you can and then God will make a way for that. Now, dito kasi, kailangan natin ng can-do attitude, And in fact, hindi nga tayo kailangan na mag-isip, na parang nag-worry ka na kagad kung paano matapos. Kasi unang-una, pag nag-worry ka, hindi naman dumarating ang pera. Buti sana kung bawat worry, May pera. may pera, kaso hindi dumarating. So, ang isip mo, hindi makaprocess ng solusyon. So, ang effective leader, naghanap ng solusyon. Dito actually, ay marami na ito ngayon, ang kumakalat. In fact, sa ating kalagayan ngayon, na anything you can learn from internet. But most of the young people says they don't know how to do it. Samantala, pwede ka naman mag-aral dyan ng ipindot mo lang. May pakita na kaagad. So, sa mga churches, pumapasok na rin yan. Ang reason why na marami pong mga churches ay hindi po nag-grow, it's because na umabot na sa punto na ang pastor ay naging victim sa circumstances. Kasi ang aking mga membro walang gana, kasi ang aking mga membro pasaway, kasi wala man lang may tumutulong. So victim ka na, ang ginawa ng iba nagiging misery mo tuloy, So yun ngayon ang nagiging problem. Kaya nga na dapat hindi ka kagaya nga ng testimony nitong mga pastors natin. Hindi ka dapat mag-focus doon sa mga humadlang kagaya kay Nehemiah. Ang dami niyang hadlang. Kung tutusin, lahat ng experience natin sa ministry, na-experience ni Nehemiah, walang pera, walang support, may kalaban, may opposition, at pagdating doon, ang tao mismo, nawalan pa ng gana. Andun lahat Pero nalampasan ni Nehemiah yun. At napakaganda nung kanyang mga approaches. And makita mo ang approaches niya, hindi nagkaroon ng divine intervention na tinatawag na parang may mga anghel talaga. Hindi kagaya ng mga pakipaglaban doon sa Syria na naubos lang ang Syrians. Wala man lang ni isang Casualty. Oo, doon sa mga Israelites. Walang supernatural That's right. na nangyari. Pero naipatayo ang walls of Jerusalem and later on sa panahon ni Isra ay ang templo. So ibig sabihin mga kapatid, yun ang nasa isip ni Nehemiah. Whatever it takes kind of mindset. So isa dito ay ang wag mo raw tanggapin, na wala kang magawa. And itong mga bagay, at mamaya tanungin ko si Pastor Nap, dito tayo magsimula din ng tungkol sa ganitong pamamaraan
para magkaroon tayo ng whatever it takes mindset. Sinasabi rito kung paano. Number 1, never make excuses. Mhm. Yun ang number 1. Huwag kang mag-isip ng excuse. Good leader look for solution, not excuses. Pag naghanap ka ng excuse, wala ka nang gagawin kasi may excuse ka eh. Oh? Number 2, create a can-do environment where people are expected to solve their problems. In fact, isa ito sa mga sa mga counseling technique na tinatawag. Na huwag kang mag-offer pala ng solusyon sa kausap mo. Siya tatanungin mo, Ano palagay niya? ano sa palagay mo ang dapat mong gawin. And then doon ka magbigay ng payo, no? Kasi kailangan muna mag-isip muna sila. No, you have to give them the chance to think of their own situation and then how they can get out from there. No? And after that, you guide them. Sinasabi rin dito sa mga pastor, model whatever it takes attitude to your members. Dapat magpakita ka rin na hindi, kaya natin to. Marami magsabi, pastor, parang hindi kaya. Hindi, kaya natin to, ganito gawin natin. No? Kasi na bilang leader, may solusyon ka na kaagad eh. May problema, may solusyon ka. Hindi nila nakikita yun, nakikita lang nila yung hirap lang. Pero sabihin mo, hindi, ito, ganito gawin natin. No? Meron kaagad. No? And also, providing training that enables team members to succeed. No? So, kagaya ng ginagawa natin ngayon, we train people to succeed. In fact, wala po kaming hino-hold back dito. Lahat ng alam namin, lahat ng experience po namin, lahat ng nalalaman namin, binubuhos namin sa inyo kasi kayo na yung sunod na mga generation. Kung hindi man mag-rapture in 30 years from now, definitely kayo na ang sa pwesto namin. So, we continue training. Challenge also people to take responsibility for their performance. Ibig sabihin, dapat ang bawat isa is accountable din. Accountability. Oo, mayroong accountability. At sinasabi rito, make everyone feel valued and important as part of it. Medyo mahalaga po ito. Para hindi po makaramdam ang mga members po natin, yung team natin, na parang ginagamit lang sila, na parang for your own purpose or sa yung gusto lamang. Dapat may paramdam mo sa bawat isa din na ang kanilang contributions ay hindi nakakalimutan. Mahalaga sila. Mahalaga din ang kanilang mga contributions. And also give solid feedback after team members to try to tackle a challenge. Also celebrate with team members who are succeeding. So that means natutuwa tayo na nagsasucceed yung mga taong natitraining natin. Amen. Yung ating mga young people, yung ating mga leaders. No, gaya niyan na ito sila galing din sa training before. And iba sa kanila ay umangat na po. And I'm so happy. No? On my part, I'm so happy na makikita mo na merong bunga yung mga paghihirap. So, bawat isa ay meron ding mga churches na may tinitraining din ng mga young people at mga young leaders. And kapag nag-successful yan, ganun din ang mararamdaman. Amen. Masaya ka rin na so dapat no, bilang leader hindi ka na insecure. Wala, tanggalin mo yung insecurity kahit na parang feeling mo o parang iba na tong ginagawa niya. Huwag kang magparamdam na insecure ka. And at the same time, humingi ka ng wisdom sa Panginoon na malinis ang iyong puso. And give people increasing challenges to test their growth and give them also victories. That means, kung gusto natin talaga mag-grow at makita natin na ang ating church ay kaya nilang gawin, ang dapat nilang gawin, walang tigil talaga pala na proseso. So, dito, tanungin natin si Pastor Nap. Kasi, siyempre, sa totoo lang, ako, I admit na parang iniisip ko, paano kaya makaya ni Pastor Nap yun? Di ba? Kalaya mo yun, may lote na purchase sa Pililla, meron sa Cardona, meron pa sa Taytay. Isip ko, paano kaya makaya ni Pastor Nap yun? O, ito ngayon,
Oo. Hindi ko talaga Pastor maisip paano niya kinakaya, kaya ayoko na isipin eh. Oo, so ito, pakinggan natin si Pastor Nap kasi siyempre ang next mo niya na wala na tayong magawa. O hayaan mo na 'yan, wala tayong magawa. Pero sa kanya talagang tuloy-tuloy, no? At hanggang ngayon nga ang mga gawain ay patuloy din. Pastor Nap, ano yung anong sikreto mo doon na hindi mo tinatanggap na hindi posible? Okay, so siguro, biblically, nabasa ko yung Proverbs na sinasabi doon na without vision, people will perish. So during that time, ang Taytay ay naka-encounter po ng trouble. Sabihin natin na di maganda. So hindi po ako nag-focus sa isang negatibong bagay, but pagkos nag-focus ako sa positibong bagay. Na hindi lang Taytay ang maliligtas at hindi lang Taytay ang mataniman ng salita ng ating Panginoon. So doon na-impress po sa akin isang impression na magkaroon ng vision ng Rizal na lahat ng bayan ng Rizal ay malagyan ng apostolic na doktrina. So napaka-imposible dahil wala po kami resources, wala rin kami yaman. Kaya sabi ni Pastor Alan, maraming lote pero walang pera. So doon ay nag-pray at almost 2 years na nalangin sa ating Panginoon at nagkaroon po tayo ng vision na ang Rizal ay makonquer natin. So doon na tayo napunta sa Pililla, Binangonan, and Antipolo, and Cardona. So kung maisip po natin, napaka-imposible talaga. Pero may Diyos po tayo Praise the Lord. Nagbibigay ng mga imposibleng bagay na naging posible sa Kanya. So wala naman po kumusahan kundi ang kamay ng Diyos lamang. Na palagi ko yang sa prayer ko na maraming mga hindrances, no, maraming mga obstacle, maraming thorns sa ministry, mga tinik sa ministry. But because kapag may vision po tayo, may goal tayo, may determination tayo, ma-reach out natin ang mga bagay na yan. Example lang yung Taytay Church. During that time, na-abolish kasi nagkaroon po ng tinatawag na expansion, no? At hindi po namin alam kung paano kami makagawa ng pampapagawa. So, ang ginawa po namin dahil nasira at tumutulog na yung mga pag umulan, tumutulog na yung tubig, ang ulan sa bubong. So, nag-transfer kami ng service sa Cardona. At every time na dumadaan ako sa Taytay Church, pinagpipray ko na Lord, someday, ma-restore ko. Amen. So, it so happened, conference during that time, at hindi ko po inasahan na ang offering ng conference ay mapunta po sa amin. At sa tulong naman ni Pastor Alan ay nagbigay po ang offering at doon po nalagyan po ng bubong ang Taytay Church. At during that time, marami nagsasabi na ano ba yung bubong nilagay mo, ang hina-hina naman. Hindi matibay. Baga, wala po akong narinig ng mga encouragement bagkos mga negative na bagay. So, dahil may goal tayo, may focus tayo, so nagpatuloy. So hanggang nalagyan ng wall, lagyan ng nasarado ang Taytay Church, at ganito na po ang kalagayan po ng Taytay Church at naibalik na po kami. So one time may tumingala sa bubong. Sabi niya, Pastor, mainit. Lagyan natin ng isolation. So nagkaroon kami ng pledges at nalagyan po ng isolation. So sa ngayon, hindi na rin masabi na maganda, pero ang masabi ko lang ay lumalaki at lumalago ang gawain po sa Taytay. Praise the Lord. Meron po tayong tinatawag po na ini-aim po natin na this year ay makapasok po ang mga kapatiran na almost 120 na katao na mag-church every Sunday kasama ng Sunday Scholar. At hindi rin natin masabi kasi almost ngayon, nasa 60 pa lang kami, Taytay alone. So, we need to pursue. Amen. We need to magkaroon tayo ng tinatawag na focus. At higit sa lahat, may Diyos po tayo na kumikilos
sa bautismo. Right. Right. So, makita natin ang vision na laking tulong, no? Na magpursyo ka talaga. No? Kasi kung wala kang vision, ma-overwhelm ka ng mga negatives. No? Alright, so number 2 na kailangan natin para sa magkaroon tayo ng whatever it takes kind of mindset po natin, ma-develop po natin ito, ay ang idiomatic expression ng mga Americans na take the bull by the horns. Ibig sabihin, face the challenges. Kumbaga, ang bull paabante, di ba? Pero pag hinawakan mo yung kanyang horn, talagang, head to head yon, no? So, parang kagaya nga, no? Ang paghari ni David kanina, nabanggit nga natin. Walang shortcut, kailangan niya harapin si Goliath. Sabi pa dito ni President Theodore Roosevelt, sabi niya, there is nothing brilliant nor outstanding about my record. Ang portfolio niya, wala naman daw talaga. Hindi ganun ka-excellent, no? Except, sabi niya, perhaps one thing. I do the things that I believe ought to be done, and when I make up my mind to do a thing, I act. Yun yung naisip niya na pagkakaiba niya. No? Yung mga may masteral, yung mga doctorate, mga no? So ngayon, meron dito isang author na nag-interview siya ng mga successful businessmen and also pastors na rin. And there is these 4 questions na sabi nila, tinatanong nilang kanilang sarili para na magpatuloy sila. No? Number 1 question, what do I really want? Dapat klaro daw kung ano ba talagang gusto mo. Parang vision ito, no? Vision. Ano ba talagang gusto ko? Gaya niya kay Pastor Rod, dapat klaro. Ano bang gusto ni Pastor Rod, no? Sa ating mga churches, ganun din. Ano bang gusto mo sa church mo? Yung ganyan lang? Or baka mag-isip ka rin ng mas mano, no? Pangalawa, what will it cost? Ano ang magiging halaga niyan? Tandaan natin ang halaga na tinutukoy, hindi lang pera. Value. Hindi lang, no? Ang cost nito, ano ba ang nito sa'yo, no? Anong impact nito sa'yo, no? Yung cost, emotional, physical, spiritual, financial, nandito lahat yan. So, dapat medyo well-oriented ka, no? And pangatlo, am I willing to pay the price? So, dapat tanongin mo sarili mo, willing ka ba? Kung magpastor ka, willing ka ba magbayad ng presyo sa pagiging pastor? Willing to pay ka ba talaga? No? Ang pangapat, when should I start paying the price? Kailan? Yun nga, one time nabanggit ko, no? Yung mga taong hindi naging successful, ang type nila ay enjoy now, pay later. Enjoy now, pay later. Pero yung mga successful na tao, pay now, enjoy later. Kasi ang kagaya ng edukasyon, kailangan mong magbayad. Kailangan mong, hindi lang presyo panahon mo, hirap mo. No? Kung gusto mong umangat sa buhay mo. Pero kung ayaw mong umangat sa buhay mo bandang uli, at ayaw mong magbayad ngayon, di bulakbol ka ngayon. Masaya magbulakbol, magbasketball, imbis na mag-attend sa lesson, ano? Pero anong mangyari? Sa huli, babayad ka. Sisingilin ka ngayon. No? So, yun yung mga bayad. Pero, tanda natin, no, yung 4 na question na yun, yung 3, walang silbi kung hindi mo masagot ang pang-4. Kailan mo simulan? Pero pinaka-the best siguro na sagot niya is, now. Kasi pag sinabi mong bukas, baka sunod yung bukas, parang ang kalalabasan mo yan, yung tindahan na walang utang ngayon, bukas ulit. Walang katapusan. Pagbalik mo sunod na araw, walang utang ngayon, bukas ulit. Parang ganun mangyari sa'yo. So, dapat, no, start now. Start now kung gusto mo. Alright, so again, balikan natin si Pastor Alvin na may mga bagay na kumbaga parang alam natin na medyo mahirap siya kumbaga gawin talaga. Kagaya niyan, pag nag-set ka lang na patayo ng simbahan, parang ang dami nang iniisip mo kasi maraming aspects.
ang dapat i-consider. Pero sa'yo, paano mo na naisip na, okay, ito, kaya nating harapin to? Kasi, kumbaga, pwede mo kasing ilagay sa isip mo na talikuran, wag na muna. Kagaya niya, di ba? Yung inyong church before, ang liit. Tapos, inupahan nyo yung kabila. Tama? Yes. Tapos, tinanggal. Pero doble ang renta. Magiging doble ang renta. So, sa'yo, ano ang nandun sa isip mo nun? And then, at the same time, kumuha kayo ng mataas din ng renta nun, ha? Yung sa inyo ngayon, na ilang square meters lang yan? 167. 167 square meters hindi yung ngayong church. Yes. So makita natin wala pang structure 'yon. Nung before. Oo, Yes, nung before lupa lang 'yon. So sa'yo siyempre nag-realize sa yung mga kapatiran na mangyayari ba 'yan? Baka kakayanin. So paano mo hinarap yung kunwari ang issue ng finances, ang issue ng ano? Well, ang nangyari po kasi doon, tama po yun, nagkaroon po kasi kami din ng vision during the time. So, it starts with a vision. Without ang pastor magkaroon siya ng vision, he will be satisfied kung ano lang meron siya. Example nun, umabot kami ng 40, sabi namin, hindi na tayo lalago kung dito na tayo, we need to do something. So, timing na yung katabi namin umalis. So, nag-offer ako ngayon sa may-ari na kung pwedeng i-rent yung kabila. Yan yung pinakbak yung gitna. Oo, yung binakbak namin yung gitna. So, it means mag-double din yung cost, no? But, ang nangyari nito, no, we just trust the Lord that He will provide. Ang aming mga number one ay nagturo po ako ng faithfulness. Kasi pag hindi ka magturo ng faithfulness sa tao, sa kanilang finances, sa kanilang mga kasi unang-una po, kinakailangan natin silang maturuan pagdating sa financial management. Actually, grateful po tayo sa church kasi dito tinuturo sa atin ng financial management eh. Una niyan, pag binigay mo yung tithes mo, binigay mo yung offering mo, maging faithful ka, God will bless you. So, when people have been educated, sabi nga po mga kapatid, hindi natin kinakailangan force ang tao to give. What they need is educate. When they learn the promise of God, they will give faithfully. So, lahat ng aming need na cover up, dagdadagdag ng tao, kapag maging faithful ka din, ang Diyos magpapadala din ng tao, then ang kulang sa finances napupunuan. So, dumoble kami, then ito ngayon, masaya na naman kami. Nagdoble din yung attendance. 80, umabot kami ng mga 70, 80. Hindi na naman kami magkasya. Then, the next is that, nagkaroon po kami ng pag-uusap sa church na anong ating gagawin. If we stay here, ito lang din ang ito na lang ang mangyari sa church. But if we do something, sabi nga, we need to take the risk na mag-grow ang ating church. Pero kinakailangan, handa tayo. So, nag-meeting kami lahat. At napag-usapan po namin doon na marami kami nakita ng mga prospects, opportunities, at nag-deliberate kami, so we need to let people participate. No? Maganda din kasi na as leader, hindi lang ikaw ang lahat ng nagdidesisyon. Kasi part sila ng growth ng church eh. So, ang nangyari po doon, nag-pray po kami, nag-fast kami, at pinakita ng Panginoon yung vision. Na, in fact, share ko sa kanila habang lumuluhod ako, sabi ko, pinakita na ng Diyos sa akin, nag-ukay na tayo ng lupa. Wow. Nag-ukay na kami ng poste. Praise the Lord. As I pray, pinakita ng Panginoon. Ang pera lang po namin is 60,000. Ang 30,000, 2 months advance. So in short, ang 30,000, pangpatayo mo si Ban, anong gagawin mo sa 30,000? But we trust the Lord. Amen. We trust the Praise Lord. the Sabi ko, let us be faithful, maging faithful lang tayo sa finances, sa ating tithes. Then, gumawa po ako. To be honest, isa sa bagay, siyempre, gumawa din ako ng mga solicitations. But, you know what, when you do your part,
God will do His part. Amen. God opened doors. He sent sponsors. He sent people in fact, there is a one man na very rare lang namin siya makausap. Pero nung nag-share lang ako ng burden na gusto namin patayo ng decent na church, maging maayos lang, may masimbahan ng mga tao. You know what? Nagpadala siya ng 100,000 pesos Wow. Praise the Lord. Praise the Lord. to provide. And then, Wow. in fact, marami po, tama yun, Pastor, if you accept negativity, wala kang magawa. Because marami doon palagi nagsasabi, anong gagawin nyo sa, mapapatayuan nyo ba yan ng church? Wala naman kayong pera? May mga nagsasabi talagang mga ganun ng mga tao. In fact, ang owner nagsasabi, sir, sabi niya, Pastor, paano nyo maano yan? Wala naman kayong budget. Sabi ko, sir, ang Panginoon na lang bahala dito. And napatayo yung church na gumastos kami ng almost 500 to 600,000 na hindi namin alam kung saan nanggaling ang pera. Praise the Lord. God just Glory perform. to God. If you do what you need to do, Amen. God will just help. Wow. Praise the Lord. So, dito, no, nakita natin na ang mga challenges kasi, instead na iwasan mo siya, harapin mo. No? Kailan mo siyang harapin. And isa dyan, no, na sinasabi nga, na nung naramdaman na kailangan, gawin mo na. Yung procrastination, medyo itong pinaka number one culprit talaga sa success. Yung bukas na lang. No? Alam niyo may kwento, ano? Yung telepono na ang pagkakalam natin ang nag-imbento ay si Alexander Graham Bell, no? Pero ang original pala nito, na pinakauna pala nitong nakadesinyo, si Elisha Gray. Si Elisha Gray, nang naimbento niya na ang telepono, ang ginawa niya, nagano lang muna siya, hindi niya pa pinapatent. So sabi niya, wala namang may wala may makasunod niyan ng aking So nag-apply siya ng permit lamang to continue the project, pero walang patent. Matapos ang ilang mga buwan, taon na halos, may sa kanya, dapat ipapatent niya na kasi gumagana na eh. Pinapatent niya ngayon. Pagdating niya doon, 3 oras lang nakalipas, na-patent na ni Alexander Graham Bell. 3 oras bago siya dumating. Akalain mo yun? Dapat siya yun sa kanyang credit. Ngayon, hinabla niya. Kaya napatunayan man ni Alexander Graham Bell na may sarili rin siyang experiment. At ang problema lang, nauna siya. So, ganun din yan, sometimes kasi, pagka medyo patagal pa tayo ng patagal, yung mga changes na dapat gawin natin sa ating mga churches. At alam natin kailangan. Minsan kasi gagawa ang kalaban natin ng paraan na mas lalo ka nang hindi mo ma-implement. Madelay ka na lang na madelay. Right? So number 3, wag daw tayong kumuha ng habit of complaining. Para magkaroon tayo ng magandang pag-iisip, ang bagay na gusto nating ireklamo. So sa church, wala namang may nagkagusto sa reklamador. No? Kahit siguro sa negosyo, no? Kahit na tanda natin, no, iba po kasi ang reklamo, iba ang suggestion. Magkaiba po yun. So, yung puro reklamo na lang na reklamo. So, wag po nating i-entertain yun. Now, tanungin natin, no, si Pastor Arnel, kasi meron siyang corporate experience, meron siyang ministerial experience. At siguro kahit sa inyong kumpanya before, may reklamador talaga. No? Sa church, meron din. Kahit sa church, may reklamador din. So paano mo dinidil yung ganung mga bagay? Ang magandang tanong siguro muna, sino? Maraming reklamador lagi yan. So, kaya lang, pag pinukusan mo reklamador, medyo magbibigay siya ng negative sa goal mo eh. So, kailangan wag mo siyang pukusan. So, kahit ang experience ko ay ako yung tipo ng tao na hindi ako masyado nagreklamo sa Panginoon. Actually, pag nandun ako nakaharap sa Red Sea,
Lagi ko sinasabi sa Diyos, problema mo to, hindi ko to problema. Praise the Lord. Kasi ang decision ko, alam ko, papunta sa iyo eh. So, everything na laging may challenge in the past, nag-resign ako 2015 ng May 31. So, ang challenge niya hanggang 2018 to 2019. So, masyadong maraming nagaganap na parang minsan, tama bang decision ko o nagkamali? So, minsan, one-on-one na lang sa Diyos yan eh, no? Na nag-assist ka ba, Panginoon, huwag mo ko ilagay sa ganyang sitwasyon. Nasasabihin ng mga tao na nagkamali ako sa desisyon na ganito. Amen. So, kaya, go lang. Go. 2015, resign ako May 31. So, 2016, nag-preach ako. Kasi pag-resign ko, sabi ng isa, ba't ka nag-resign, pastor? Yun pala may ibig siya sabihin. So, hindi niya sinabi. Tapos meron din tumatawa, naku sa'yo, huwag kang mag-resign. Kasi may mga experience sila eh. So, kaya lang nangako ko sa Panginoon. No? Sabi ko, pag mayroong 50 dyan na nakatayo, at pag 45 years old ako, mag-resign ako, Lord. So, hindi ko alam na seryoso pala ang Diyos. Nangyayari, kaya pala nahihirapan ako sa trabaho. One time naalala ko, nangako pala ako sa Panginoon. So, nag-resign ako. So, hindi ganun kaganda ang tanawan noon. 2016, nag-preach ako ng positive na, kasi paniniwala ko, pag binigay sa akin ng Panginoon ito, may gagawin siya. Kaya sabi ko, ikaw, Brother Ed, tumayo ka dyan. Ikaw, tumayo ka rito. Yung tinayuan niyo, magkakaroon ng aircon dyan. Tumayo ka dyan. Ganyan. Dati kawayan. So, nangyari siya. No? And, I always ilagay ko sa isip ko na hindi ako masyado magreklamo. Siguro, that's the success. Kasi kung ano ang gagawin mo, mangyayari din sa'yo in the future. Baka reklamuhin ka rin ng ano. May mga iilan, pero minsan paliwanagan. Actually, sa Luzon, we are very proud. No? Siguro na in short time, lumago tayo kasi wala masyado nagre-reklamo. No, we are very, we learn in a leadership na we will be submissive. Hindi naman tayo pulo perfecto. Tao rin ang leader, pero mag-submit tayo. Kasi siya yung nilagay ng Panginoon eh. And of course, nagtuturo tayo, nagpipreach tayo, hindi maganda na nagreklamo. Doon sila umabot ng 40 years dahil lang sa pagrereklamo. Correct. So, ang pagrereklamo, nagpapatagal lang sa'yo sa destiny na binibigay sa'yo ng Amen. Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the So, Lord. again, no, pagka-leader tayo, don't focus on kung anong ireklamo mo doon. Lalo na sa Diyos. Minsan kasi, pati Diyos nadadamay, na nagre-reklamo pa tayo sa... Ma-add ko lang, kasi I experience na sobrang daming reklamo. Nung ako kasi ay ginawang manager noong 2008 yata. Hindi ko alam na matindi pala ang problema sa shop na iniwanan ng dati. After 3 months, parang ayoko na eh. Matindi pala to. Lugi sa sweldo. One time, nandun ako sa office, 12 to 1, kasi manner ko pag 12 to 1, yan na naman ang time ko, magpipray ka doon. Ang misyon na sinasabi ng Panginoon, kaya ka linagay dyan, kasi bagay ka dyan. Ikaw talaga ang magsosolve yan. So, I take it, that challenge, at hindi ko pala alam na pagdating ng panahon na, hindi naman ako dati, wala pa akong church eh, paikot-ikot lang ako, na magagamit ko pala yan sa management din, pagdating na sa ministry. Amen. Praise the Lord. So, tanda natin, no? All things work together for good. Ika nga. Amen. Yung sinasabi mong negative na experience mo, yung magre-reklamo ka doon, bakit gano'n na lang sa lahat ng tao, bakit ikaw pa, or what. Hindi mo pala alam, hinahanda ka pala ng Panginoon for that purpose. Ano? Now, isa sa mga maiano natin siguro para makatulong sa atin na hindi na tayo masyadong mag-focus sa mga reklamo is to learn how to appreciate things. I-appreciate natin, no? Mas marami dapat tayong appreciation sa isang bagay. Kagaya niyan, nito, ay, ang ganda ng ano. So, wag mong, kaso may guhit. May, tingnan natin yung maganda. Kasi pag na-develop pala tayo na yung good ang ating tinitingnan, nagiging positive type of person tayo.
No? And kahit maliit na bagay, mag-appreciate tayo. Pag-aralan natin how to appreciate little things. No? Kahit yung mga tao natin kasi, minsan napapagod yan sila, sobrang pagod sa kumari may mga event kayo. Pero, bakit bandang huli, they feel good, no? Because sometimes may mga maliliit lang na mga appreciations and also encouragement na marinig nila, gaganda ng feeling nila. So, ganun din tayo, no? Na kahit hindi may problema ang isang tao, tingnan natin yung good side din. Meron din namang good side. And ang good side na yan ay ibalansin natin how to make him more good and how to make him less evil. Kasi kung puro evil tingnan natin, we will condemn the person. Alright, so ang pang-apat dito, although ito ay bilisan ko lang to para makaano tayo, and sa number 5 ko bigyan ng pagkakataon si Pastor Rod. Yung pang-apat is try to put on the shoes of others. Ibig sabihin, kung ikaw leader ka, tapos may nagrereklamo ka sa leader mo, try mo rin na i-experience yung kanyang kalagayan. Kumbaga, parang ganito, kung ikaw kaya, yan, kung sa'yo kaya mangyari yon, ano kayang gawin mo? So, you're putting yourself on the shoes of others. Kasi kung ang titingnan lang natin, ang atin lang feeling, talagang negative ang ating actions. Pero kung may isang tao na ito yung sinabi niya. So, bilang leader, hindi mo papatulan kagad yun eh. Ang isipin mo diyan kagad is so baka sa kanyang baka kaya niya na nagawa to ay dahil sa ganito, kaya niya na sabi ang ganito kasi yung pala ina-provoke siya. So sometimes ang tinitingnan natin yung part niya. No? I think mahalaga din yun, no? Mahalaga din kahit sa aking experience, mahalaga yun to deal with the problems. Na kasi siyempre ang reklamo. Kasi sinabi niya nito itong sabi niya, itong niya and then sabi mo, huwag kang magsabi ng ganyan, masama yan, no? Iyan ang normal na na direktahin mo siya. Pero kung alam mo bakit, ano bang nangyari? So you are putting yourself first on the shoes of others. At the same time, sabi na ang ating leader parang mahina, parang walang may nagagawa. Pero baka i-try mo rin na alamin, baka mamaya sobrang busy niya rin pala, dami niyang inaasikaso na ang kailangan niya pala tulong imbis na reklamo. Amen. Ayun, no? So, mahalaga po yan na when we assess somebody instead of with condemnation or judgment or whatever, try putting yourself first on her shoes, no? On his shoes or her shoes or whoever, na paano nangyari yun at ganun. Itong number 5 kasi napakaganda nito. So, dito tatanungin ko rito si si Pastor Rod. Kasi ang isa sa mga merong kang tinatawag na whatever it takes, yung kurso ka talaga, it doesn't matter how it costs, doesn't matter how it will be na basta magawa, is loving what you do. Nurture your passion na tinatawag. Kasi loving what you do removes every stress, no? At every negative reasons, no? So, again, ito, no? Kasi, sa kalagayan kasi ni Pastor Rod, mahirap kasi siya ay evangelist. So, kung evangelist ka, wala kang church talaga at hindi ka tumatanggap ng mga ikapo, no? At ang matatanggap mo, offerings ng mga churches. Problema pa yan, karamihan ng mga churches hindi naman nagbibigay, no? Minsan, kahit pamasahe, hindi man lang naawa sa mga missionary, sa ating mga evangelist. Ay, baka may mga nakakapanood po, na mga pastor dyan, mga churches natin. Pagka nag-invite po kayo, baka po pwede naman na kahit man lang pamasahe at magandang accommodation, At siyempre, huwag nang kalimutan ang pocket money. Pero magandang manner na yung isang tao na nagbibless sa atin through the Word of God,
maging blessing din tayo sa kanila. No, hindi yung burden tayo. So dito, minsan iniisip yun paano, ano kayang nandun sa puso ni Pastor Rod na, kumbaga, pinili niya pinili mo yung ganitong linya. No? And ito wala na siya, hindi na siya masyadong binibigyan. Siya ba nagbibigay? Isa pa yan, ano? So, ito ngayon na, tanungin natin si Pastor Rod. Pastor Rod, paano mo masabi na how you put it in your mind na you have to love what you do and anong nagtutulak sa'yo? Anong mga inspiration mo doon? Meron pong isang malalim na worship na akin pong naranasan na nagtanong ako kung ano yung magagawa ko sa church. At ang nakita ko, dahil syempre napagbigyan ako ng opportunity na umikot sa ibang simbahan, nakita ko ang malaking kakulangan ng mga taong nagsusupport at tumutulong sa pastor. So parang nilagay ng Panginoon sa heart ko na ang ministry ko ay mag-minister sa kapastoran. Now, with that in mind, alam ko, hindi ako po pwedeng umasa sa pastor. Kasi nandun ako para i-bless ang pastor. Nandun ako para mag-minister sa minister. So, hindi rin ako po pwedeng umasa na kumita ko galing sa church. Kaya nagkaroon ako ng desire na kumita personal. Kasi ayoko na later on maging issue sa buhay ko, pera. Ayoko na later on maging parang problema sa buhay ko is finances. Na para bang later on, baka mamaya maghahanap na ako ng bayad galing sa tao o galing sa pastor dahil hindi ko kayang tustusan ng aking sarili. That's why nagkaroon ako ng malalim na desire na kumita na higit sa kinikita ng pastor. Kasi mga pastor dati hindi kumikita ng malaki itong mga to eh. Kasi kung kikita ka lang ng sapat, hindi ka makakaikot. Imagine isang biyahe mo, 15,000. Hindi pa kasama yung, kunyari, imagine pupunta kayo ng service. May invite kayo sa isang gawain, 2 service nila, 3 service nila. Bawat service may offering yun. Oo. Wala kang magbigay ka ng 50 doon. Maliban pa dyan, syempre, gusto mo medyo makapagpahinga ka, makapag-preach ka ng mayos-ayos, kukuha ka ng hotel, alam ka namang hingin mo doon sa nag-invite sa'yo. Babiyahe ka pa and everything. So, kailangan mo talagang kumita. And siguro to answer the question, ano ang nagtulak, paano ko siya minamahal, it is a desire that comes from the Lord. Yung ginagawa ko, hindi ko ginagawa dahil gusto ko lang gawin. Ang ginagawa ko dahil alam ko, ito yung nilagay ng Panginoon sa heart ko. At dahil nilagay siya ng Panginoon sa heart ko, at dahil malaki ang utang na loob ko sa Panginoon, matututunan mo siyang ma-embrace at mahalin ng higit sa pagmamahal na meron ka sa bagay na gusto mo lang gawin. Iba po kasi na meron itong gustong gawin at mahal mo ang gawin mo, at iba na alam mo itong gusto ng Diyos na gawin mo at mahalin mo. Magkaiba po yun. Ang isa, personal-centered. Ang isa, God-centered. So, pag person-centered ang iyong gustong gawin, mauubusan ka eh. Kasi gusto mo lang eh. Pero pag ang gusto mong gawin, God-centered, minahal mo dahil alam mo ito ang gustong gawin ng Diyos na gawin mo, hindi ka mauubusan na lakas. Kasi every time manghina ka, maka-worship ka, marirestore ang gusto mong gawin. Every time na ma-frustrate ka at madidisappoint ka, maka-pray ka, maka-worship ka, marirestore ang love mo sa gusto mong gawin. No, hindi siya madali, pero ma-i-enjoy mo eh. Kasi every time nakikita mo ang sarili mo na ginagamit ka ng Panginoon, lalo ka nagkakaroon ng mas malalim at mabigat na dahilan to push and to continue at to move forward at lalo pang magpagamit because you have learned to love and to embrace what God has placed in your heart. So at siguro Pastor, ito ay galing desire, pure na desire galing sa Diyos na Diyos mismo ang naglagay. Amen. Kaya pag minahal mo, mas madali siyang gawin. Amen. Praise the Lord. So, siyempre, pag mahal mo ang iyong ministry, kahit anong sacrifice dyan, di bali na, no? Walang makahadlang ika nga sa iyong pagmamahal. And so, siyempre, wala na po tayong oras. Isa po sa makadagdag sa atin para magkaroon po tayo ng magandang resulta sa ating pong mga sinisikap, ay magkaroon po tayo ng expectations na above kaysa sa inaasahan mo. Exceed expectations. Kasi
normal pala na kung anong expectation mo dyan, mababa yan ang resulta. Tama. So, dapat aakyat ka talaga para dito siya. Yung sabi, aim for the stars so that if you miss, you have the moon to meet. Yun, napakaganda yan. Yan. So, and then also, ang isang, and lastly, ay magkaroon dapat daw tayo bilang mga pastors, kagaya ng binanggit ko kanina, no? Never be satisfied. Ibig sabihin ng never be satisfied, this is not the negative side of never be satisfied. Kasi iba po yun, magiging greedy ka nun, magiging covetous ka nun, ano? Pero itong never be satisfied, ibig sabihin, tanungin mo lagi sarili mo, ito lang bang kaya kong gawin sa Panginoon? Amen. Ito lang ba? Baka meron pa? Baka po, pwede pa akong umabante? Baka mas mapalawa ko pa, no? Na, kumbaga pagka tinignan mo, ngayon, nadubli mo yung attendance mo, baka pwede pang matriple. Baka po pwede pang ma-quadruple. So, dapat mayroon tayong ganong isip na we are not satisfied na ito lang ang magawa natin sa Panginoon. Bago pa tayo magtanggap, kung may mga katanungan man po, lastly, just do it. Whatever in your mind na nilagay ng Panginoon sa puso mo, make sure, no, na sa ating mga, make sure na you pray. Dapat, ang vision mo, pinagpipray mo yun. Hindi po pwedeng sayo-sayo lang eh. Kailangan God really leads you and guided you to have that vision. Kasi ako naniniwala, pag vision ng Panginoon ang tinatahak mo, na nilagay sa'yo, magaganap eh. Amen. Mangyayari talaga, no? At yan ay nagiging experience po natin. Lastly, ito na po ang ating verse na panghawakan, mga kapatid. Ito ay mababasa sa Romans chapter 8, verse 37 sa ating pagtatapos. At i-entertain po natin ang mga questions. Habang nagsusulat po, meron po tayong mga leaders din na nag-a-attend ngayon sa ating pong session. Basahin ko lang po sa inyo at dito po tayo mag-conclude. Romans chapter 8 verse 37, sinasabi, "Nay, in all these things we are more than Amen. conquerors Praise the Lord. through Him that love us." Ibig sabihin, walang imposible na hindi natin makonquer yan, ano? Hindi yan imposible na wala tayong may magawa, hindi natin ma-attain ang mga bagay na ang kasama natin ay ang Panginoon at ang ating pinaka-fuel ay yung pagmamahal natin sa Panginoon. Yung pagmamahal at ang ating inspiration, ang pagmamahal naman ng Panginoon sa atin. Amen. So the fuel that gives us the desire to conquer things is our love to God and the love to Jesus Christ. And our inspiration is that He loved us first. Amen. And ang sabi nga rito, in verse 38, "For I am persuaded that neither death," ito na ngayon, no? Yung mga hindrances yan, mga hadlang yan, no? "Neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord." Na napakaganda nito, mga kapatid, na meron tayong whatever it takes mindset is because ang pinaka pundasyon nito is that ginagawa natin ito dahil mahal natin ang Panginoon. Amen. Praise the Lord. Minahal natin ang Panginoon, no? Kung para sa mga iba nating kapatid na Tagalog, basahin ko ng dire-diretso sa Tagalog. "Hindi kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamagitan niyang sa atin ay umibig. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos." Amen. So tandaan natin, mga kapatid, na kaya tayo nandito because God loves us. Amen. And why we serve God with all of our heart, with all of our mind, with all of our soul, is because we love God. Amen.
Amen? Amen. Praise the Lord. And maraming salamat pong muli. At bago po tayo magtapos sa ating pong episode ngayon, ating pong i-entertain ang ilan sa mga katanungan. Pastor. Alright, so dadako po tayo sa mga katanungan. Meron tayong mga ilang katanungan po dito. Unahin natin ito at siguro tatanungin ko rin ng ating mga kasamahan po ng mga pastors. Ang tanong po ay, is there a time na gusto mo na sumuko? And if yes, what do you realize na magpatuloy? So, siguro, unahin natin si Pastor na. Okay, so normal na dumarating tayo sa punto na may time na tayo ay susuko. Hindi natin yan pwedeng i-neglect dahil as human, so may mga pagkakataon sa buhay natin, lalo na nakaranas tayo ng mga hindrances, ng mga negatibong bagay natin narinig. Pero as a leader, so kinakailangan natin magpatuloy. At kung ito ang nasimula natin, kinakailangan natin tapusin. Kasi may mga bagay na as a leader, pinaprocess din tayo ng Diyos. Dumadaan tayo sa mga trials, dumataan tayo sa mga discouragement sa ating buhay. At minsan yung mga tao ay sinusubukan tayo ng ating Panginoon sa mga tao na yon na nagbibigay rin pala sa atin ng lakas. At dahil sila nagtuturo sa atin ng mga bagay na yan, so hindi po natin pwedeng sabihin na hindi na tayo magpapatuloy. So, may Diyos po tayo, may salita ng Diyos na nag-guide sa atin, at higit sa lahat, no, sa mga bagay nating ginagawa sa ating buhay, so nakikita po ng ating Panginoon. At I'm so thankful, no, sa aking po mga co-pastors, no, nandito ngayon, at maging sa aking po mga leaders na nandito po ngayon, na kung wala sila, wala akong tukod. Sila ang aking lakas, sila yung nagpapalakas sa akin, sila ang nagbibigay ng strength na magpatuloy sa aking pong leadership, sa aking pong pamumuno. So kung wala mga tao na to, no, may mga strength tayo, may mga kainaan tayo, mabilis tayo mag-give up, mabilis tayong mag-sumuko. Subalit, meron po tayong mga leaders na makita mo lang ang kanilang pagpupursige, makita mo lang ang kanilang pong pag-imitate, no, sa ating gawain, ay nagkakaroon na po tayo ng kalakasan sa ating gawain. Alright. So, Pastor Alvin, may time na parang sasabihin mo, ayaw mo na, tapos anong kinunan mo ng inspiration na magpatuloy instead na sumuko? Actually, backslider po ako before. At nung na-restore po ako sa church, way back doon sa San Juan, isa lang yung binitawan ko sa Panginoon. Na maglilingkod ako sa iyo, Panginoon, and that's period. So, in short, ano man ang mangyari, maglilingkod ako sa Panginoon. So, many times na nagkaroon ng mga... Actually, hindi ako napapagod sa pagtatrabaho sa church, sa mga gawain kahit mag-isa lang, no? Yan yung sinasabi natin. Pero kung minsan nakakapagod pagdating sa mga tao. No? Minsan yan yung mga bagay na nagpapahatak sa iyo. Yung mga tao na parang sila yung tinutulungan mo, sila yung pinapag-grow mo, wala kang ibang intensyon kundi makita one day tumubo sila, lumago sila, pero kung minsan sila pa ang magbabato. Sila pa yung parang i-push down ka. However, hindi tayo tumitingin doon sa ating mga sarili na, yun nga, every time na mangyari yun, I always look sa pangako ng ating Panginoon. At sa pangako na binitiwan ko rin sa Panginoon. May pangako ang Diyos, ano man ang mangyari, darating siya para sa atin, hindi niya tayo iwan. At the same time, sabi ko, Panginoon, nakakaya na every time may dumating sa point na gusto ko nang bumitaw, na nire-remind ako ng Panginoon, di ba nangako ka sa akin? Maglilingkod ka, and that's period. So every time nire-remind ako ng Diyos, and I pursue, and I claim the promise of God.
Alright. So, actually, kahit sa akin, siyempre, lahat naman siguro nagkaroon talaga ng pagkakataon na susuko ka na, ayaw mo na, parang ayaw mo na. Pero sa akin siguro dalawa ang i-inspire sa akin na magpatuloy. Una diyan siyempre ang Diyos, no? Nabanggit na nga. Kumbaga, dapat magpasalamat ka, ginamit ka ng Panginoon. So, at sa isip ko lagi, kung yan ay mga material na mga bagay lang or mga lagi kong iniisip na wala naman taong, sabi ng Bible, walang sundalo na pinapadala sa gera at his own expense. So, ibig sabihin, may responsibilidad na nagpadala sa'yo. So, kung pinadala ka ng Diyos, edi gawin niyang ang nararapat niyang gawin, no? So, maisip mo na lang na, hindi, magpatuloy ako kasi ang Diyos gagawa ng paraan. Ang pangalawa dyan ay mga taong nakasabit sa'yo. Kumbaga, gusto mo na sumuko, paano tong 40, 50, 60 katao na to? Anong sasabihin nila? Anong mangyayari sa kanila? So, siguro sa akin, kung i-summarize natin, ang nagbibigay sa atin ng inspiration to go on, dahil normal naman po yan na meron po tayong mga ups and downs and feelings po natin to give up, ay ang pagmamahal talaga. Amen. Just the love to God and the love to your ministry. Okay, so yung pangalawang tanong, tatanungin ko si Pastor Arnel at si Pastor Rod. Paano po ba malalaman when it's time to give up? Kung wari, parang siya, hindi, kailan tapusin ko na to, wala na to. Or it's time na may plan B ka? Or paano mo masabing kailan ipurso mo lang at itulak mo lang? Parang parehas lang yun. Sa una, lagi ang solusyon diyan, laging word of God naman. So tandaan natin na tinawag tayo ng Diyos para hindi sumuko. Yan ang ating calling, Kasi nakita niya tayo ng potential, hindi ka susuko. So una sa lahat, pag pasuko ka na, i-assess mo muna kung ano ba ang naging problema mo. Yan, mo muna. Baka mamaya ang problema mo, hindi yun sa problema na galing sa evil. So like, for example, doon sa story na ng Bible, pinakamatindi doon na kung saan na sitwasyon na gusto nilang sumuko sa Red Sea sila diba? So, kung titingnan mo doon, ang sa harap nila Red Sea, ang dalawang gilid nila, bundok yon, nasa Migdol sila, doon sa Piyahirot, so tumingin sila forward, walang tsansa, Red Sea. Lumingon man sila kaliwa kanan, walang tsansa. Pero pag lumingon sila, disgrasya sila kasi yun ang kalaban. So, ilan ang problema nila? 4. Tama? Red Sea, dalawang wall na bundok, at sa likod ay kalaban. Isa lang ang evil doon, yung sa likod. Pero yung tatlo natural problem, wala ka na magawa doon. Diyos yun Red Sea. Yung bundok, sa Panginoon din yun. So, pag ang Panginoon magbigay ng problema, hindi mo problema yun. Kaya lang minsan, ang natural problem, it will lead you na palalakihin niya ang evil problem. At yun ang magbubulong sa iyo na susuko ka. So, hindi mo alam na natural problem pala yan na pag na-overcome mo yan, hindi ka naman dinala ng Diyos doon para patayin sa problema na yan. Actually, dinala sila doon para sorpresahin. Kasi, tandaan natin, na ang pinakamatinding problem or suffering na maranasan natin, may longer effect ho yan sa atin pag na-overcome mo. Darating yung mga 10 years, 20 years, hindi mo makalimutan yung testimony yan. So, 2,000 years, 3,000 years, makikita nyo kung paano magsalita si Netanyahu. Hindi kami pinabayaan ng Diyos sa Red Sea. So, kasi yun ang pinakamatinding naranasan nila, hindi sila sumuko. So, yun, ay i-assess natin kasi baka mamaya magpapasuko sa'yo. Problema pala yan na, that's natural. Kailangan mo daanan kasi yun lang ang pamaraan para mamatay yung mga Egyptian. Hindi nyo na makikita ulit yan. Kaya next time, ang problema na maranasan mo, hindi mo na maranasan ulit yan kasi na-overcome mo na. So walang mababasa sa Bible na pasuko tayo. Laging victory. Okay. Right. So, sige, bigyan natin ng time ang dito ni Pastor Rod. Kailan kaya malalaman kung it's time na tigil mo na or it's time na
to implement Plan B? Or kailan? Tulak lang, diretso lang, tuloy lang? Siguro, tanongin din natin ng tanong, ano bang ititigil? Anong isusuko? Kasi medyo napaka-broad ng tanong eh. No? Kailan mo malalaman kung give up ka na? Give up saan? Now, number one siguro, ang punto ni Pastor Arnel ay, kung pagdating sa ministry, we don't give up ministry. Ang giving up, hindi option sa ministry. Like, kunyari, pastor ka, mararamdaman mo, pero hindi mo gagawin. Diba? Matitempt ka, pero hindi mo gagawin. Right. So, if you're asking kung paano mo malaman kailan mag-give up, pag ang pinag-uusapan natin ministry, we don't give up in ministry. Pero kung pinag-uusapan natin is yung plano mo o yung goal mo, yan pwede mo reconsider. At ikaw ang makakaramdam kung na-exhaust mo na lahat ng effort mo, nagawa mo na lahat ng kailangan mong gawin, lahat ng mga sagabal na naharap mo na, at wala pa rin, doon ka mag-consider ng plan B. Pero hindi tayo nag-give up, yung parang may gusto kang gawin, may haral ng konti, ay wala na kaagad. Hindi tayo nag-ganoon. Nag-give up ka doon sa plano mo if na-exhaust mo na, nasabi ko na kanina, nagawa mo na lahat ng kailangan mong gawin, and still, nothing happens. Yan siguro, pwede mo makonsider ang hindi pag-give up sa purpose, kundi ang pag-give up doon sa iyong gusto mong gawin. Like for example, Bible study, kailan, ito yung classic na tanong Mr. Pastor kailan mo i-give up ang Bible study mo? Tuwing hanggang ilang buwan. Tama? So, hindi mo siya necessarily kailangan give up 100%. Maybe ang taong binabalik-balikan mo ng once a week, after 6 months kung ayaw pa talaga, i-chat mo ng once a week, balikan ng once a month. Hindi mo siya bibitawan ng prayer mo na sa kanya pa rin, lipat ka lang ng bahay. So, hindi ka talaga nag-give up sa kaluluwa. Hindi ka nag-give up sa ministry mo. Nagbago ka lang ng direction, but you are still working on it. So, it's really not giving up. No? Naglipat ka lang ng ibang pwede mong gawin para doon sa bagay na gusto mo talagang gawin. Because again, pagdating sa ministry, giving up is not an option. Giving up is not in the table. Wala po yun sa mesa. Yeah. Siguro for the benefits na rin sa mga baguhan na ngayon lang umandel ng ministry. Kasi minsan, pag wala ka pa doon, masyado kang excited. Kasi siguro nakikita natin, maganda pag may pastor, may sinasabi pala lagi. Nakakumbata. Oo. Diyan tanawan, ingit na ingit sila. Kaya sana makaragdun din kami ganyan. Sabi ko, kung nasangla ka na to, di mayaman na kami. So, ganun kasi nakikita lang natin yung side, pero pag ikaw na pala nakasalang, at apektado na yung family mo, mag-iisip ka na hindi pala ganito, paano anak ko mag-aaral. So, darating ang araw, in a couple of months, magdidesisyon ka rin bitawan ko na ba to? Tandaan nyo to nasabi kanina ni Pastor Alan, para tayong mga pako nakikita nyo yung sampayan. So maraming nakasampay. Pag natanggal yung pako, ang daming madadamay. Marami tayong madadamay pag mali lang ang desisyon natin. So, take note, nakaranas na ba kayo na ginanon kayo minsan ng tao? Ibang klase yan. Pag ginanon ka na, gawin mo ibig sabihin, there is a unique and a special skill na alam niya ikaw lang makagawa. Kaya ginanong ka niya. Ikaw yung special makagawa. Paano kung ginanong ka niya at pinilyor mo siya? Hindi ka pala prepare, hindi ka naging efficient, medyo hindi maganda. Ganon ang ginagawa ng Diyos sa atin. Hindi natin alam na many times we are in the spotlight, ginaganon tayo ng Diyos. Tanda natin, we cannot fail God. So, pagpatuloy po tayo, ako lagi kong naisip yung Matthew 20:20, I am with you always. Praise the Lord. Ginagamit lang yung word niya sa mga kasalan. Kasi malalim yan. In richer and poorer, in sickness and health, ano pang iha? Till death do us part yan, di ba? Anong sabi ng Panginoon? Richer poor. Maghirap ka man sa ministry, umayos man, huwag ka mag-alala, kasama mo ako. Hindi man maging magandang health mo, okay man, kasama mo ako. Yun ang pangako ng Diyos. Kaya ang ating ibabalik sa Panginoon, I will never fail you, Lord. Praise the Lord. Alright. So, agree ako na pagdating sa gawain sa Panginoon, hindi mo po pwedeng sabihin na sukuan mo yan kasi pag pinadala ka dyan ng Diyos, alam na ng Panginoon, something is needed and kaya mo yun. Ito nga ang ating topic, how to become resilient sa mga nangyayari. Dapat meron ka pa ring isip na
whatever it takes kind of mindset. Kumbaga, gaya niyan, no? Bible study ka, tapos una 5, excited ka, tapos nagtatlo na lang, kalahati na lang excitement mo. Bandang huli, isang Isa na na lang lang. yung nag-attend. Bandang huli pagdating mo, sarado na yung pinto. Na kumbaga parang isipin mo ay dapat wala na. Pero tama po yun, ano? Kung kahit na wala ka ng Bible study dahil hindi na sila, no? But your prayer is still for them. Kasi hindi mo alam na baka may mga ibang kadahilanan lang. Pastor, pwede ako magsingit dyan. Oh. I-example ko lang yung Laguna. Kasi bago si Pastor Alvin nag-start na mag-Bible study sa Laguna, 2004 pa lang nagba-Bible study na tayo. Sobrang haba ng Bible 2004 study pa lang. natin actually sa Naiikot Laguna. natin yan, pati yung Cabuyao area and everything. There was this one scenario sa Laguna, doon sa may Santa Rosa. Yung anong subdivision dyan, yung pinapasok natin na yung mga taga-TUP, na 6 months, dito na tayo sa Cubao, mga 2006, 2007, 6 months akong pabalik-balik sa Laguna. Isipin mo babiyahe ka, di ba babiyahe ka na ganun kalayo? 6 months akong pabalik-balik, wala talaga may nagpabaptize. After na-baptize na si Sister Jerry, may mga na-baptize na noon eh. 6 months, wala talaga may na-baptize. Tapos lahat na lang nung tinuro sa akin na yung natutunan ko na Bible study, dumating pa sa time na nag-example pa ako. Yung pinakalas na ginawa ko, bumili pa ako ng vase. Kasi naubos mo na yung Acts 38, yung John 3, ubos na lahat, ubos na eh. Bumili ako ng vase. Ang topic ko, beautifully broken. Na kahit na yung buhay mo basag, kaya buuin ng Diyos. Isipin mo, binili ko yung vase para basagin lang sa harap nila. Just to make a point. Wala talaga. Sabi ko, 6 months. Klase. May mga nabaptize naman ni ilan-ilan. And yun yung time na after niyan, hindi na kami nakabalik ng Laguna. Dito na kami nagstay sa Cubao. Pero tingnan nyo, after 1 to 2 years, may church ng Laguna. So, hindi ibig sabihin na nag-give up ka or may binitawan ka, talagang nag-give up ka na. Kasi, hindi man kami nakabalik doon, nandun naman tuloy-tuloy na si Pastor Alvin Alvarez during the time. Siya para siyang sumalo sa gawain. Hindi na sa lugar na yon, sa kabilang area na. So, ibig sabihin, hindi ka talaga bumitaw because na-exert mo lahat ng effort mo eh. May ibang lugar nga lang talaga. Dito ka nag-Bible study, doon nagkaroon ng church. Doon may unang na-convert sa Laguna. Nung lumipat, yung una na-convert doon, nawala din, tama? Nawala din yung ibang mga nauna na-convert doon sa looban eh. Halos lahat na wala. Di ba? Ganon yun eh. So, ganon lang talaga ang ministry. No? Hindi lahat ng gusto mong gawin talaga mangyayari. But as long as you continue, there will be success. Hindi talaga yun. Basta pwedeng yun. Yeah, sure. Actually, yung nangyari po kasi, if you think that all the doors are closed, as long as you are there, hindi actually yung sinasabi nila na end na yun. God will just redirect you. Correct. I-redirect ka ng Panginoon sa mga possibility na magbubukas. In fact, no, in fact, marami kaming kasama before ni Pastor Rod, nagba-Bible study kasi sila yung may unang kakilala doon. Ako backslider nga eh, kaya sumasama lang ako. Until na lumipat sila, nalipat sila na ng Cubao, so naiwan doon. So lahat ng mga gawain, marami talaga, sabi nga pa sa Alan, doon talaga umabot kami ng 15, start, naging 10, naging 7, hanggang sa, ito pang masaklap, yung magpapabaptize na persuade pa ng asawa sa dating daan. So nawala. Pero, yun nga, grabe. Sometimes, ang mga bagay pala na magpapasuko sa'yo is a way of God for you to mold you to be mature sa paglilingkod mo sa Diyos. Magpapalalim sa prayer life mo, magtuturo sa iyo mag-fasting ka, magtuturo sa iyo manalangin ka for direction ng Diyos. At kapag ginawa mo pala yung mga bagay na yun, if you are frustrated, hindi dapat yung frustration mo magpapatanggal sa iyo sa paglilingkod, but rather ito dapat ang magtutulak pa dapat sa iyo, magtrabaho sa Diyos. Kasi pag ginawa mo pala yung bagay na yun, ang Diyos magbubukas, nakahanda na pala. Amen. Later on. And yun na po yung story. Alright. So, sa last question po tayo. I don't know kung sino ang gusto mag-sagot nito. What is the worst situation happen in your life as a leader or pastor and how did you cope up?
Kasi kung ako ba tingnan, bilang pastor at leader, hindi mo talaga mabilang at hindi mo rin nga masyado ma-quantify kung alin ang worst no? Kasi marami talagang worst. Meron dyan, rebellion is worse, separation, divisions, ganun yun marami. Pero tingin ko, paano ba tayo mag-cope up, no? Para in general na lang. Paano ba na tayo mag-cope up sa ganitong mga sitwasyon? Una, tandaan natin, no, na sa bawat gabi may umaga. Yan, isipin, that's a good reminder for us na kung madiliman ngayon ang kalagayan mo, ay may paparating naman na umaga. So, treat everything that happens to you as temporary. Amen. And pamamaraan ng Diyos na may matutunan ka. And once you define the lessons, if there is a need for a change, then do the change. If there is a need na mag-learn ka, then ilagay mo sa isip mo, no? As a reminder sa iyong sarili. Titingnan mo lagi, no, na ang buhay ay hindi ka dapat magiging captive nung nag-iisang senaryo na feeling mo masama sa buhay mo. Kasi pagka ganyan ang ating mindset, the devil would always find a way to send it to you. So, kapag nakagawaan ang diablo at alam niya na doon ka pala na bumibigay, gawin niya ang lahat. Pero kung resilient ka, ito yung whatever it takes, wala naman sigurong worst na scenario na worst yan. Kasi may mga kanya-kanya tayong degree of assessment of the situation Sa iba nga halos mamamatay na sila, ganito pa lang yung problema sa iba. Sa feeling nila, parang sobra-sobra na. Yung sinabihan lang siya ng pangit, parang gusto niya nang magpatay ng tao, di ba? May mga ganun Meron namang iba na lahat na lang ng insulto na sabi mo na nakangiti pa. So may mga kanya-kanya tayong degree. Pero kung ako patingnan, ang mga masamang bagay na nangyari sa buhay natin, may mga blessing in disguise yan. No? Lahat ng sitwasyon sa atin. If we love God, then all things will be for your own good. Amen. Ayan. So, to cope up with that, remember, God is able. Nothing is impossible with God. And it is just temporary. And after darkness, there is always light. Amen. There is blessing daw that disguise as problem. Correct. So, Actually, marami tayong example kaya dyan. sa Bible, favorite ko na short sentence yan, marami yan dyan, and it came to pass. Lilipas din yan. Dami yan dyan. So, anyway, maraming salamat po sa mga katanungan. Maraming salamat po sa nagsusubaybay at pagkatapos pa nito ay makikita nyo po yung mga questions na dapat ninyong sagutan. Muli, maraming salamat at sa ating pagtatapos, akin namang i-request, no? I-request natin si Pastor Rod na mag-close atin sa prayer. Let's pray. God, we thank you, Lord, today. Salamat, Yes, Lord Panginoon, Jesus. sa leadership. Salamat, Panginoon, sa aming pastor. Yes, Maging pa man sa magnify your opportunity, name. Lord, na Thank you, makapag-share Lord. kami, makabahagi ng iyong kaisipan, God, sa mga nakikinig. Lord, we ask you today na lalong pang pag-itingin ng aming passion, desire to train and to build your people, Panginoon God. We also pray that you continue to lead our leadership, Panginoon, in the right direction and the direct path, Panginoon. Keep us united, God. Keep us strong. Keep us, Panginoon, in the vision. Keep us, Panginoon, under your will. Bless everyone today, God. We love you and we thank you in Jesus' mighty In name. Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. All right? God bless you all.